Kakaibang puno. So, naninilaw siya mga ka-agri, mga ka-farmers. Yes, hello, good morning mga ka-agri. For today's video mga ka-agri is mag-harvest kami ng talong. So, ipapakita ko sa inyo. And then, meron na din tayong mga tanim na kalabasa dito mga ka-agri. So, isiseparate lang natin sa vlog natin. Dahil sobrang tagal na natin na hindi nakapag-vlog dahil marami tayong pinagkakaabalahan aside sa farming business. And then, isiseparate ko na rin sa inyo mga ka-agri yung punlang pechay natin. So, malaki-laki din tong punlang pechay, isiseparate natin sa vlog. And then, meron din tayong tanim na okra. So, yun yung siseparate din natin mga ka-agri. And then meron na din tayong panibagong tanim na talong which is para magtuloy-tuloy yung mga harvest natin na talong mga ka-agri at makaprovide tayo ng quality na fruits ng talong para sa ating mga consumer. So siseparate ko din mga ka-agri, mga ka-farmers, yung ampalaya natin and then yung land preparation sa pagtanim sa ating mga gulay. Dahil sobrang tagal na natin mga ka-agri hindi nakapag-vlog, kaya ngayon is isang araw magbablog tayo sa separate by crop mga ka-agri. Dahil para naman mapakita ko sa inyo yung updates dito sa ating mga pananim. Baka sabihin niyo wala na tayong vlog dahil hindi na tayo nagtatanim. Yung kasalukuyang hinaharbisan natin mga ka-agri nasa more or less 2,000 na talong. Sobrang sobrang damo na, pero nakalagay ito, nakamulch naman to mga ka-agri. So okay lang kahit medyo madamo. Then magpapadamo din tayo sa mga next days dahil yun nga, meron pa tayong pinagkakaabalahan talaga dito ngayon aside sa ating farming business which is gulay, mga gulay. So ito mga ka-agri, ayun sobrang dami niya mga ka-agri. So last na harvest namin nasa mga siguro 200 kg plus. So itong area lang to dun. So sila ngayon is kasalukuyang nag-harvest dito. So yung iba is naninilaw dahil kulang siya sa water. And then yung dun sa banda mga ka-agri, mga ka-farmers, is maganda yung tubo dahil siya, slope kasi yung area. And then yung lupa is medyo mabuhangin kaya hindi maganda siya sa pananim na talong. Siguro pang short term na lang to, yung kinakailangan nila. Pechay. So ito naman is papatabain natin to pagkatapos nito natin na fruit lahat. Siguro mga next 5 months tatanggalin na to, papatabain natin mga ka-agri para bumalik yung pagtaba ng lupa. Dahil itong talong is annual crop kasi siya mga ka-agri, aabot ng 1 year. So kinakailangan nating i-restore yung nutrients ng lupa para pag magtanim tayo ng panibagong crops, masagana pa rin yung ani natin. And mga ka-farmers, mga ka-agri, may nakita ko dito na kakaibang puno. So naninilaw siya mga ka-agri, mga ka-farmers. So yung iba naman is hindi So try to research natin to kung ano yung dahilan. Lang naman yung nag-iisang talong na ganito yung kulay. So lahat naman is very healthy naman yung iba. And then yung ito is yellowish. So kailangan ko tong alamin, mag-research muna ako kung ano yung dahilan nito mga ka-agri, mga farmers. Then i-update ko kayo kung ano yung dahilan kung bakit naninilaw or ganito yung ng talong natin. Pero so far naman is meron naman siyang quality na bunga. Ayun. Quality naman yung bunga niya mga ka-agri, mga farmers. So walang problema. Pero namumulaklak naman siya. Pero ewan ko lang kung ano yung dahilan nito mga ka-agri.
So antabayanan nyo lang mga ka-agri, mga farmers, sa update natin kung bakit naninilaw yung dahon ng talong. So yun o. So ganito yung bunga niya mga ka-agri, mga farmers. Medyo malalaki talaga. So yun yung harvest nila. Sako-sako to mga ka-agri, mga farmers. So ganito lang tayo mga ka-agri. So sana naman makaka-inspired tayo ng mga young farmers dyan na gustong mag-engage ng farming business na ganito. Marami naman kasing opportunity na darating sa atin pag nagtuloy-tuloy lang tayo sa ating ginagawa. So ito na mga ka-farmers, mga ka-agri yung harvest natin dito sa ito mga farmers yung tanim harvest talong natin. So malalaki siya mga ka-agri, mga ka-farmers, pang mall size daw to yung quality na to. Pang mall size So to mga ka-agri, mga ito yung unang batch na hinarvest nila. Meron pang second batch at yung nakikita nyo dun banda mga ka-agri, mga ka-farmers, yung taniman natin ng pechay. So medyo ano siya, medyo maraming damo pero magpapadamo tayo next week. So ito yung mga kasamahan natin sa bukid mga ka-agri, mga ka-farmers. So dito namin ilalagay dahil magsusorting kami sa mga talong dahil meron kasing first class, second class at yung third class mga ka-agri. And then yung reject pala mga ka-agri, mga ka-farmers is bibigay natin sa ating alagang hayop tulad ng baboy mga ka-agri. So walang sayang at mapakinabangan lahat mga ka-agri. So yung iba naman is binibigay namin sa walang wala talaga. Water.